ginawang trophy ni Marcos Jr. ang pag-aresto kay Congressman Arnie Teves. At para po sa kanyang legal counsel na si Atty. Topacio, ito po ay diversionary tactics lamang ng Marcos administration kasama ang kanyang mga alipores para malihis ang isyu sa tunay na problema ng bansa na hindi nagagawan ng solusyon ni Marcos Jr. Naniniwala po ba kayo? Ganito rin po ba ang inyong nakikita? Ganito rin po ba ang inyong magiging komento at opinion sa ginawa po ng Marcos administration kay Congressman Arnie Teves? At kung napauwi po si Congressman Arnie Teves ng ganon kabilis at hindi po masagot ng NBI, ng DOJ kung magkano po yung ginastos, bakit hindi nila nagawa ng paraan na maibalik si Tati Digong sa Pilipinas na sinisigaw ng sambayan ng Pilipino na nagtitiwala 63% kay President Duterte ay dapat mapauwi na po siya sa ating bansa. At kaugnay dyan mga kababayan, ay pinatikos din ni Atty. Topacio itong administrasyon ni Marcos Jr. Lalong-lalo na po yung mga pangunahing problema na hanggang ngayon nakabinbin at tila ba pinabingi-bingian lamang nitong Marcos administration. Tara, panoorin natin ang naging komento ni Atty. Topacio, mga kababayan. Meron ngang alita noon, di ba? Yung tungkol sa mga ibang bagay. At ngayon po, na kahiya-hiya po ang pagkatalo sa eleksyon itong administrasyon at napapala ng approval rating ni Pangulong Marcos, kinakailangan po nila ng mga trophy. Iyon. Yung trophy niyan, ito, unang-una. Ito nga pong si Congressman Teves na ibibida na napabalik namin. Bagamat ibibida. Sigurado yan. Malapit na po yung kanyang sunangaling sa katapusan ng tiyon. Questionable po ang paraan ng pagkabalik. Siguro, isusunod na po nila si Atty. Harry Roque. Delikado po. Palagay ko mga kababayan po natin, kailangan po mag-ingat ngayon ni Atty. Roque, no? Dahil kagaya ng sinasabi ni Atty. Topacio, hindi malabo po na isusunod si Atty. Harry Roque. Lalo na, no, napakadalas na yung banat ni Atty. Harry Roque. May pasayaw pa siya ng bangag-bangag. Talagang galit na po yan sa kanya. Itong si Bongbong Marcos, mga kababayan. Track ang mga taong bayan sa mga patong-patong na kapalpakan. Katulad ng napakataas ng self-rated hunger, self-rated poverty. Yun, banatan mo pa. Hindi ipinag-iisipan katulad doon sa EDSA. Ay, alam nyo yung San Juanico Bridge at yung EDSA na 5.9 billion ba? At almost 9 billion? Yan po last 2 minutes Bakit ngayon lang gagawin? Bago, hindi pa pinag-isipan. It will cause a lot of misery to our people. Nabubulok yung mga kalakal. Hindi makarating yung mga gasolina doon po dahil sa San Juanico Bridge. Ito naman, katakot-takot na trapiko. Pagdating ng June 16 dito sa EDSA, ito po ang pantakip nila sa lack of achievement nila. I don't need any assurance. Ang assurance ko po ay nasa batas. Nasa batas, the moment he lands in Philippine territory, ay entitled siya sa council. Yan ay nasa saligang batas. Kaya lang, kaninang umaga pa po kami So, yan po mga kababayan po natin, ang ilan po sa mga banat ni Atty. Topacio. Pero in fairness po sa NBI, nagpasalamat po si Atty. Topacio dahil maganda di umano yung pakikisama at ibinigay yung full privilege, no, karapatan ni Congressman Teves, no, makausap yung kanya nanay, legal counsel niya, so nakapag-press con pa po siya. Kumbaga, sabi nga ni Atty. Topacio, at least yung NBI po ang isa sa pinakamayos na ahensya ng gobyerno na binigyan po siya ng pagkakataon, no, na ma-exercise ng karapatan nitong si Arnie Teves. As of now po, ang plano ay ikulong si Teves sa bilibid. Pero sabi nga ni Teves, no, pinapanindigan niya na siya po ay walang kasalanan, ngunit handa po siyang harapin ang anumang reklamo laban sa kanya. So, matindi ito, mga kababayan po natin. And itong banat ni Atty. Topacio, no, sapul na sapul po dito si Marcos Jr. na napakaraming problema na dapat unahin, no, kagaya ng mga infrastructure na pinapriority nila ngayon, no, na dapat unahin yan, na sinasabi nilang top priority. Pero mukhang hindi nila ginagawa ng aksyon. Itong traffic sa EDSA na imbis solusyonan, yes, madadagdagan pa itong revealed, no? Itong San Juanico Bridge na hindi nila binigyan ng priority, no? Na ito po ay napaka-importante. Tingnan mo yung Tacloban ngayon, mismo yung bayan ni Tambaloslos ay nagdeklara ng state of calamity dahil po dito sa San Juanico Bridge. Pero tila ba wala silang ginagawang aksyon, no?
And malamang kung revealed or repair na naman ito, sigurado billion-billion na naman yung gagastusin dito at hindi naman mapupunta sa talagang 100% sa proyekto. Alam naman natin kung sino yang si Tambaloslos na yan at kung paano po sila gumastos ng pera ng bayan. Ito mga ginagawa nila kay TVS, kay PRRD, kay Vice President Sara, ito lang actually is mga diversionary tactics. Samantala again, napakaraming issues po na dapat nilang ipaliwanag at sagutin. Ito nga po, ng issue po ng GAA na puno ng blanco, yung pera ng PhilHealth, yung pera ng Maharlika Investment Fund, no, na tila ba mga kababayan po natin hindi natin alam kung saan ito napupunta, no? At hanggang ngayon ay hindi pa rin nila nagagamit na saan na po yung sinasabi nilang pakinabang nitong Maharlika Investment Fund, itong mga flood control na nawawala na hindi natin alam kung sino talaga ang nag-implement ito, sino yung nagbulsa nitong billion-billion na pera nitong flood control. And yes, no, marami pa yung mga proyekto na iniwan ni Tatay Digong sa kanila na for continuity na natigil na ngayon, no, dahil sinasabi nilang walang pondo, may problema sa right of way. Samantala, napakabilis lang po nila gastusan ng million or billion yung pagpapadala kay President Duterte sa dahig. At hanggang ngayon, no, hindi nila maibabalik. At dinidili pa po nila yung paghearing dahil mukhang naghahanap pa sila ng mga matatakot na pulis na miyembro ng dating administration para magamit po nila against kay President Duterte. So talagang wala sa katinuan po ang administrasyon ito at naghahanap po sila ng trophy para magamit na naman and mapagmayabang na naman ni Marcos Jr. sa kanyang parating na sunangaling. Iyon, agree po ba kayo sa komento natin? Or hindi, ay comment na po dyan sa ating comment section. Mabuhay po kayo mga kababayan po natin. And yan po ang ating opinion and komento. Galing din sa naging comment niya Tony Tofacio sa pagpapauwi sa kanyang kliyente na si Congressman Teves.